Sa mga solid followers at subscribers po ng kanayon na lagi naka-comment, like and share, maraming salamat po. Daan na ho kayo, kain po tayo. At sa mga silent viewers na tamang nood pero ayaw na mag-follow, daan na din po kayo, kain po tayo. At sa mga buzzers dyan, kung maka-comment, napakagaling. Pero sa totoong buhay, sila yung batugan at palamunin. Sagot ko na ang kanin, dala kayo na sarili nyong ulam. Total, diyan kayo magaling. Sumadya ako sa palengke para mamili ng karne ng baboy ramo na marahil marami pa nga ang hindi nakakatikim at curious kung ano nga ba ang lasa nito dahil malimit, cash and cook lang ang nagiging paraan para makaulam ng karne nito. Pero hindi ko naman po ini-encourage ang panguhuli. Hindi katulad dito sa Thailand na pangkaraniwan na lang na makikita mo sa kanilang pamilihan. Medyo mas angat nga lang ang presyo kumpara sa mga pangkaraniwang karne at may mga katulad pa na iba pang kung may tuturing na exotic, palaka, pagong, palos at marami pang iba. Pagdating ko sa bahay, agad ko ito nilinisan. May mga nagpaparami na nga din ito sa Pinas. Sa parting Batangas alam ko mayroon, pero hindi ko lang po alam sa iba pang lugar. Dahil mababa pa nga ang supply, hindi pa niya kayang tugunan ang taas ng demand sa mga pamilihan sa mga kadahilan ng medyo may kamahalan at saka kahirapan nga din ang pagpaparami nito. At kung mapapansin nyo, manipis ang balat, pati yung taba at mapula ang laman kung ikukumpara sa pangkaraniwang alaga. Pinadaanan ko muna ito sa apoy para mas mapalabas ang katas at mabawasan ang lansa. Nakakadagdag din kasi ito ng sarap kung may kaunting smoky flavor kung tawagin, lalo na nga pag yung may mga ganyang may sabaw. Na-admire ko ang gantong paraan ng pagluluto sa mga kanayon naman natin sa upland ng Cordillera Region. So shout out po mga kanayon. Ikaw, ginagawa mo din ba ang ganto? At sang-ayon ka din ba sa gantong paraan ng pagluluto? Hindi ko na yan hinugasan dahil nilinisan ko na bago ko pa silaban. At saka ko ginayat yung pang bite size bago ko ito isalang. Disadvantage nga lang po niyan, mas makunat ang laman kaya medyo mas mahaba-habang pakuluan. Buti na lang, ready lagi ang mumunting kusina ng inyong nag-iisang kanayon kung sa panggatong lang naman ang pag-uusapan. Sa karne pa lang, solve na. Pero mas ayos siguro kung may gulay-gulay. Kaya nagbalat po ako ng langka. Pinahidan ko lang ito ng dahon ng aratilis para maalis ko yung dagta at saka ko hiniwa. Nasubukan ko na po pala ito dati at niluto ko naman sa pata. Sa may mga langka dyan, pwede nyo rin ito subukan dahil tsak na masarap. At hindi lang pampamilya, kayang busugin lahat kahit kasama pa ang tropa. Matapos ang ilang oras na pakuluan, yung karne lumambot na din pero yung hindi naman po tipong labsak. Saka ko sinama yung langka at pinalasahan ko lang ito ng patis kasama ng spring onion, sibuyas, buong paminta, luya at pork cubes. At nang ma-half cook na yung langka, saka ko naman huling inilagay itong siling haba. Sa mga solid followers at subscribers po ng kanayon na lagi naka-comment, like and share, maraming salamat po. Daan na ho kayo, kain po tayo. At sa mga silent viewers na tamang nood pero ayaw na mag-follow, daan na din po kayo, kain po tayo. At sa mga buzzers dyan, kung maka-comment, napakagaling. Pero sa totoong buhay, sila yung batugan at palamunin. Sagot ko na ang kanin, dala kayo na sarili nyong ulam. Total, diyan kayo magaling. Kumayan, mangantayo na po. Lagyan ko lang po ng kalamansi, pang balanse ng lasa. At yung aking sausawan, eto po. Sibuyas, bawang, sili, paminta, asukal na pula, at saka suka. Nilagyan ko din po ng kaunting patis. Wala nang measurement yan. Tansyahan na lang po. Uy, nice. Unahin balik ka, ma'am. Pasalamat sa patuloy na biyayang pinagkakaloob nyo sa amin. Napakabuti nyo po at isa na naman biyaya ang nasa aming harapan. Basbasan nyo ito pang magamit sa amin pang araw-araw at pagbasilbi lakas sa aming pangatawan. In Jesus' name, Amen. Kakatas yung bibig ko. Talagang to the hagod, mayang. Sinasabi ko po yung totoo. Quality. Napakalambot ng laman. Naghihiwalay na siya. Ayan po. Halos napupunit-punit na. At yung balat, tahang malutong. Lumalagitik ng kaunti pag kinagat. Yan po ang kaibahan ng laman ng karne ng baboy ramo.
Mas manipis. Ang taba. Hindi gaano mamantika, pero mas malasa. Ang sarap ng bagsak ng sabaw sa lalamunan hanggang sa sikmura. Pati din po yung langka. Lumambot din ng gusto. At yung iba naman po pinalambot ko niyan, i-adobo ko. Sa ibang pakaan din po ng pagluluto, so abangan niyo po yun mga kanayon.